Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang bidyong ito. Tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para sa araw po ng Miyerkules, Enero 24, 2024. Hahanguin po natin sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ang kabanata po ay 4, mga talatang 1 hanggang 20. Ganito po ang pagkasaad. Noong panahong iyon, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo, lumago at naguhay ng mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Ang inihasik ay ang salita ng Diyos, ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nila at tinanggap ang salita at sila ay nagsipamunga. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Ngunit ang iba ay tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila ay nagsisipamunga. Alam naman natin na madalas ang Panginoon ay gumagamit ng mga talinghaga at ang tinutukoy niyang binhing nahasik ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, at ang mga lupa ay ang mga puso ng taong tumanggap ng kanyang mga salita, at yung bungang tinutukoy ay kung paanong isinabuhay at isinagawa ng tao ang mga salitang kanyang napakinggan na mga aral ng Panginoon. Ang iba'y lumalago, ibig sabihin nag-i-improve, isinasagawa at isinasabuhay, ngunit ang iba naman ay hindi isinasagawa at isinasabuhay. Ang puso ng tao ay waring isang taniman na kinakailangang ihanda sa pagdating ng mga binhi. Ang atin pong puso ang tumatanggap ng mga aral at salita ng Diyos. Ang kailangan lamang ay atin pong patabain upang ang binhing mahahasik dito ay hindi mawawala ng saysay. Katulad ng butong inihahasik sa lupa, kapag mataba ang lupa, agad na nabubuhay. Namumunga ng sagana at matataba ang bawat sanga at tangkay, at ang mga dahon ay kulay berde. Nararapat na ito ay malinis, may pataba at bukas sa pagtanggap. Hindi namimili ang Diyos kung saan ipupunla ang binhi ng mabuting balita, sapagkat bukas ang pintuan ng kaligtasan sa sinumang nagnanais makinig at sumunod. Totoo yun eh. Ang salita ng Diyos hindi namimili ng hahasikan. Kaya nga mayroong nahasik sa tabing daan, may nahasik sa mabato, may nahasik sa madawag, at may nahasik sa matabang lupa. Iba't ibang uri ng klaseng tao. Mayroon ang puso ng bawat isa. Ngunit hinasikan ng binhi ng salita ng Diyos. Walang problema sa binhi at sa salita ng Diyos eh. Doon sa mga tumanggap ang mayroong malaking problema. Paano nga ba tayo makapamumunga ng hitik? Ihanda natin sa tuwina ang ating puso sa pagdating ng salita ng Diyos. Walang duda na laging maganda ang binhing itinatanim sa ating mga puso. Tanggapin natin ito na walang pasubali at alisin ang anumang magiging hadlang upang mamunga ito ng masagana. Ang tunay na pagsisisit pagbabalik loob sa Diyos ang pinakamabisang paraan upang maging malinis ang kalooban
ng bawat nagnanais sumunod sa mga banal na aral ng ating Panginoon. Kaya nga napakahalaga na palagi nating buksan ang ating puso sa pagtanggap ng kanyang mga aral, sapagkat ang salita ng Diyos ay mabisa at makapangyarihan, mayroong ginagawang himala sa mga taong tumatanggap nito. Maraming salamat, at ang akin lang palaging masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye! God bless!